Am I a controlling parent? I should be aware of that. Ang tendency ng isang magulang na wala namang kasing masama while your kid is growing up is, syempre, you want what's the best for them. Ang mangyayari, 30 anyos na sila, pero ang feeling ng magulang ay parang 10 years old. Sakal na sakal pa rin sila. Tama. Why is it so? I'd like to welcome you to Happy Spouse, Happy House. I am Mary Anten. And this is Chico Peña, your marriage coaches. So para po sa mga first-timers, we welcome you. At before we dive into, don't forget to like, subscribe in all of our social media accounts, and you can always message us or DM us. Kami po mismo ni Chico ang nagbabasa at sumasagot sa inyong mga queries or questions. So we are now welcoming you to our parenting series. Marami na ngang nagtatanong na paano nga ba kung meron tayong mga controlling parents. Hindi naman sila nanakal, pero literal. But you know, they are just really controlling towards their children. Pag-uusapan natin at we want also to learn from you, we are going to talk about common effects of controlling parent. Did you also grew up, like ako din, authoritarian ba nung lumaki po kayo? Ako kasi I grew up very authoritarian yung aking parents. So kung kayo din po yan at magkaklase tayo nung growing up, type lang po kayo. Type nyo me kung authoritarian po kayo na lumaki din. No? You know what? Kailangan pa rin nating i-honor ang ating mga magulang. We are asking din kayo kung may similarity din like me. No? So we're talking about 5 common effects of controlling parents. Ano ba ang meaning ng, pag sinasabi bang controlling, ano po ba ang ibig sabihin nun? One of them is being a controlling parent. Ang tendency ng isang magulang na wala namang kasing masama while your kid is growing up is, syempre, you want what's the best for them. Pero ang seasons ng parenting changes. Yung mga anak natin, from babies to toddlers to preteens to teenagers and adults. Kailangan sinasabayan natin yung pag-transition din. Ano ba yung reason natin kung bakit natin ginagawa yun? Pag-usapan muna natin, bakit nga kaya may tinatawag na controlling parents? We also made the research, gather information on why do we think meron ng mga magulang na controlling. So sinasabi nga na ayaw kasi ng mga parents magkamali sa buhay ang kanilang mga anak. So kaya, ang resulta, nagiging sobra silang controlling or they are overbearing or very protective sa kanilang mga anak. Ang isa pa is, natatakot sila na mawala ang kanilang mga anak. Pag malaki na, ay iwanan daw sila ng tuluyan. So, ano nga kaya ang epekto nito? Number 1, we will exhaust our children. Minalala tuloy ako, there's a verse in the Bible. In-address pa sa mga fathers. But of course, mothers are not exempted. Sabi, fathers, do not exasperate your children because they are going to be discouraged. Pag in-exhaust natin ang ating mga anak, mapapagod talaga ang mga anak natin. Feeling nila, sobrang wala na silang freedom. Hindi naman dahil sa gusto nila ng complete freedom. Depende lang kasi. Baka may pagdating ng high school, ayoko na doon sa bahay namin. Kasi our parents they say so much. I-check din natin yon. Imbis na i-check, ganun din tuloy yung nagagawa niya towards our children. So, sino yung nagbabalansi sa amin? Meron din na tinatawag na partnership bilang mga magulang din. Yung isang keyword to make decisions of their own. Tayo ay nakasakal palagi sa kanila. Hindi na sila matututo. Forever na lang sila maging dependent sa atin. Siyempre, hindi rin. When they have their family on their own, nag-asawa yung mga anak natin at nagkaroon ng anak, kailangan din nilang tutunan to make decisions for their own family because daddy and mommy cannot be there all the time. Go to number 2. The effects of controlling parents. Creativity will be discouraged. Lahat po tayo ay biniyayaan ng Panginoon ng creativeness. No? Lahat may gift binigyan. Parents who want to be in control all the time will send the message, there's only one right way to do things. At kaninong way yon? My way, ibig sabihin, way lang ng magulang. So kapag controlling yung magulang, para siyang domino effect, kabit-kabit na po. Bukod sa na-exhaust sila, yung first point. Number 2, nade-discourage kasi hindi nila na-unleashed yung creativity din nila. Dapat willing din tayo to allow our children to explore and learn to solve problems. You allow them also to make mistakes or make decisions based on that mistake.
We're teaching them somehow in some ways. Baka dumating kasi ang panahon na sobrang tanda na nila. May tinatawag naman diskarte sa buhay. Siyempre, hindi lang naman puro diskarte tayo. Ang hinihingi din natin is wisdom that only comes from God. God gives us wisdom. There's always a way and a reason for us to stay connected with Him. Na wag natin i-burn ang bridge, between us, but to always bridge the gap. Para wala nang Generations. tinatawag na generational gap. Nandito po tayo sa effects of controlling parents. Nandito na nga tayo sa point number 3. Number 3 is kids pick up on anxiety. Isa sa mga reasons why parents can be controlling ay dahil nga anxious sila. Yeah. Anxious tayo and they feel sila in control. Kaya we try to control when we give instructions, Yeah. lumulusot lang ba sa kabilang Yung sabi, tenga. pasok dito, lumabas sa kabila. Iniisip natin as a controlling parent na if I don't keep everything under control, that something bad might happen. Yung ganong klaseng mindset. Parang sinasabi natin, tayo na si Lord. Even God, we don't use the word controlled by God. Ang ginagamit natin is that God is sovereign sa buhay natin. Ang nagiging problema, the children pick up and copy the anxiety dahil yun yung posture pinapakita natin. Unknowingly, sineset ng mga magulang yun sa mga anak. We're passing on a lot. Nervous parents will have nervous kids. Pero syempre, hindi naman palaging ganon. Kaya importante to recognize how our anxiety may get in the way of healthy parenting. Instead of constantly thinking about all the bad things that could happen, work on giving your child the freedom to be a kid. Minsan lang sila maging bata, ika nga. So, we're too anxious. We worry a lot. Bible also tells us, do not be anxious about anything. Do not worry about anything. But in prayer and petition, Thanksgiving, we Ipresenta just present natin. our requests to God. Parang sobra mong sinishield. Kahit anong bounds, walang nangyayari sa kanila. So, kinokontrol ng sobra-sobra. Kaya pag-usapan natin ito, yung mga effects of controlling parents. And we are now on point number 4. Importante po ito. Kids fear mistake. Kapag laging binabantayan ng controlling parents ang every move ng anak, the children are likely going to fear making a mistake. Dahil dyan, they will likely think that mistakes are bad. Tapos, i-cover up nila yung mistake nila para hindi magalit ang magulang. Hindi nila naiintindihan how it is to lose. Ang alam lang nila ay how it is to always win. Yung ganun. Pati yung emosyon, reaksyon, hindi nila alam paano i-handle o i-process. They always look at their parents na kinokontrol sila at binabantayan. Turuan po natin ang ating mga anak na it's okay to make mistakes. It's in that mistake, we learn how to teach them as well. And then, nagmamature yan. We help children learn how to deal with failure in as much as it's in the losing that we learn a lot. Turuan din natin sila what defeat is and how it feels, pero kung paano sila babangon from that failure and that defeat. The 5th one is mental health problems. Yan, ako, ito may na yung increase. medyo serious naman. So, isa sa mga hindi magandang effects na pagiging controlling yung mga parents, sa mga anak pala, is may higher risk talaga for mental health problems. We have developed that and we are allowing our children to develop it more. Yung depression, hindi lang anxiety, ay pwedeng maging resulta kapag laging demand ang controlling parents ng extreme obedience at walang freedom to express. The last one. And again, ito po ang sinasabi namin ni Chico dito, parent or family unit is unique. But we are saying na itong area po na ito, let's evaluate ourselves as parents, receive Jesus as their Lord na hindi kailangan intindihin ko. Pero I will make my own based on how God wants me to rear these children. Kasi itong mga batang ito po, yung mga anak natin, ay in-entrust sa atin ng Panginoon. So accountable talaga tayo sa Kanya, no? Na paano ba natin ito palalakihin? Not our ways, but His way, God's ways kung paano palakihin ang ating mga anak. That's the last thing we want to na dapat na gawin sa ating mga anak. Ngayon, ang importante is we'll give you some practical kung paano tayo hindi maging controlling ng mga magulang. So, 3 lang naman yan. Oo. It is important for us to identify our fears. Kaya tayo nagiging May controlling. pinanggagalingan. May pinanggagalingan. May Oo. hugot. Ganito kasi yung trato. O kaya, kung hindi man mismo sa family natin, nakikita mo yon sa mga families that are really close to you. Yeah. The trauma that was created,
the situations that you don't want your family to experience. Let's say yung paghihiwalayan din ng magulang. Masakit yun para sa mga bata. Yeah. Nakaka-trauma yun or namatayan ng magulang. Pero what do we need to do? Hindi tayo yung hugot natin, yung sarili nating trauma, ay hindi natin ipasa sa ating Tama mga yan. anak. There is always this new day that God is giving us. Hingi tayo ng patawad sa Panginoon. Tanungin natin siya, paano pa po ito gagawin dahil hindi po tama, baka na-exhaust ko tong aking anak, na-embitter ko, or kung ano man, yung trauma ko, na ipasa ko yata sa kanya. Let's identify that. Kaya nga po, deeper conversation, please DM us to sa Happy Spouse, Happy House, and we gladly going to read your letters and we are going to answer you personally. The second one is for us to allow our children to make mistakes. Hindi yung to make mistakes, hindi yung commit mistakes. Ano? Merong mga mistakes that you don't want. These are moral, things na. Moral failure. Oo. Oo. Hindi yun. So, hayaan lang natin na yung mga ganong areas Oo. magkamali sila because it's going to be an opportunity for us parents to instill wisdom and then to encourage them na anak, iba pang project, you'll do better next time. So it's an avenue for encouragement, especially towards our children. And we Sabi. can speak life to Yeah. them. The third one, Encourage, not force. Force. Wag natin lagi silang pipilitin. Oh. Kunyari, kumuha ka ng voice lessons. Tapos talagang ayaw naman nung child kasi siguro sporty ang gusto niya. Ma'am, gusto ko yung parang football, team sport. Oh. Talagang hindi siya interesado. You know, your child is dragging his or her feet doon sa pagkanta-kanta. And at the same time, i-confirm naman din ng music teacher na, ma'am, siguro better nga kung mag-soccer na lang. And who knows, your child would excel to some other areas. Alam natin na sa relationship talagang napakahirap. Starts of course sa bahay and at the same time, sa relationship din ng mag-asawa. So, we want to encourage everyone. You can still get a copy of this Happy Wife, Happy Life book. Go to chinkshop.com or mas madali dito. Kung gusto nyo pong bumili nito, pakitype ngayon sa comment section, bundle, B-U-N-D-L-E, to get the Happy Wife, Happy Life book and this one for free, or you can go to Chink Shop or Shopee. Okay, so once again, maraming salamat po. Don't forget to subscribe, like, and share in all our social media platform. And God bless you. Bye!